Hello mga kaiklabu! Para naman sa ating panakota recipe ang gagawin ko at baka magustuhan mo nga tong recipe na to, tara at panoorin mo na. Hindi lang sa masarap yung ating panakota dito, kundi madali pa tong gawin. At para sa ating mga ingredients, uunahin muna natin tong ating gelatin powder. Meron nga akong 4 na sachet na gelatin powder dito. At mas maganda sana kung ganitong brand ng gelatin powder ang gagamitin nyo dito sa ating paggawa ng panakota. Dito nga sa ating non-stick pan, ilalagay na natin yung ating 1.5 cups na granulated sugar at saka 2 cups na milk. So ang gagawin natin dito ay hahalu-haluin lang natin hanggang sa matunaw natin dito yung granulated sugar. Then kapag natunaw na natin yung granulated sugar dito, ay sunod natin ilalagay yung ating gelatin powder. So, kukontinue lang din yung paghalo natin dito hanggang sa maging smooth yung ating mixture dito. At para makasure lang tayo na super smooth yung ating mixture dito, ginamitan ko na rin to ng strainer. Then, kapag okay na nga yung pagkasala natin dito, ay ibabalik ulit natin to sa ating non-stick pan. At ang next naman na ilalagay natin dito ay yung ating 2 cups na heavy cream. At dahil feeling ko kulang pa ako dito sa mixture, kaya ako nag-add ng 2 cups na milk pa ulit dito. Then kapag okay na yung mixture natin dito, ay lulutuin na natin to. Pero dapat yung pagluto natin dito naka-medium heat lang tayo dito. Dito nga sa pagluluto ay dapat hindi na natin to pakuluan ng sobra. Kapag napansin na natin na medyo kumulo na ng konti at patayin na natin kaagad yung apoy natin dito. Take note nga pala kapag ka napansin nyo na medyo may bula yung ating mixture dyan habang niluluto natin to, tanggalin nyo na lang po. At habang niluluto ko nga to, hindi ko naman to talaga masyadong hinahalo kasi napansin ko may mga bula-bula kaya tinatanggal ko pa isa-isa yung mga bula-bula dyan. At uulitin ko po, hindi po talaga to niluluto ng matagal. Sandaling-sandali lang talaga siya nilulutuin. Meron nga ako dito naka-sterilize na glass. Mas maganda sana kung yung mga glass ninyo may mga cover yan. At dyan kasi natin ilalagay yung ating panakota mixture. Kapag naglalagay tayo dito ng mixture, dapat hindi masyadong puno kasi maglalagay pa tayo dito ng toppings. Bago nga tayo maglagay ng toppings dito, dapat nakaset na yung ating panakota. Medyo matigas at firm na siya. Inilagay ko nga pala muna to sa ating refrigerator kahit mga 3 hours lang. Pagdating naman sa toppings, naglagay ako dito ng mango puree. Tapos, sunod ko na rin nilagay yung ating dragon fruit na slice. At kung ayaw nyo naman ng dragon fruits, pwede rin naman kayo maglagay dito ng iba-ibang fruits. Kung anong gusto nyo, pwede rin. Ibinalik ko na rin pala muna to sa ating refrigerator. At masarap kasi ang panakota kapag malamig na siya kainin. Isa nga rin to sa mga paborito kong dessert. Oh, try mo na rin tong recipe ko. At sana may natutunan po kayo sa aking video ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Ang yummy naman ng panakota na to. Yum yum.